Ngayon sa AUD/USD. Today magmo-market outlook po tayo based on daily time frame tsaka 4H time frame para malaman natin kung saan direction pupunta ang mga forex pair. Tapos maghahanap tayo ng potential entry or confirmation kung anong possible setup scenario ang kukunin natin this week. So ngayon dito muna tayo sa AUD/USD. Check natin ang trend niya sa higher time frame. Sa daily, ang pinaka-trend niya is bullish. So ito ang previous daily high kung nakikita niyo po. Ito yung previous daily high, so hindi pa siya nagbabody close. Okay? Pag ito nagbody close, confirm na yung bullish trend niyan. Pero ngayon, punta muna tayo sa 4H time frame. So sa 4H, ito yung pinaka recent niya, breakup structure. So ito yung 4H OB. Tapos sukatin natin sa Fibonacci. Kapag nag-touch na sa 50%, ibig sabihin possible na nag-retrace na siya. Tapos plot lang natin yung FBG. Ayan, so pwede natin i-consider na nag-retrace na yung price at continue siya ng uptrend. So plot lang natin yung 4H low para malaman natin yung range natin. So ang possible na setup nito, malakas yung buying buying pressure. So ang pwede natin gawin, kapag yung price bumaba pa dito sa area na to, kung bababa pa siya, mag-aantay lang tayo ng 1H choke or 15-minute choke. Okay? So, yan yung possible setup natin sa AUD/USD. Pero, kung na-break niya itong recent high, gawin natin 1H high. Yan, top. Ayan, kapag na-break niya po yung 1H high, aantayin natin yung price umakyat dito, mag-body close. Tapos, dapat mag-create siya ng 15-minute choke na 15-minute time frame. Okay? Kapag ito nangyari, pwede tayo sa Euro. Ito muna tayo yung daily time frame. Sa Euro naman ay possible bearish siya. Kasi kung mapapansin nyo, ito yung mga recent swing high. Ito ang mga to. Nag-week lang siya. Ibig sabihin, kapag week, liquidity grab lang po yan sa market. So kung mapapansin nyo, itong long week na to, itong pataas, bumaba siya dito hanggang dito. Dito siya nag-close yung candle mo. So nag-liquidity grab lang siya kasi marami dito naka-place ng stop loss. So ang ginawa ng price, pagkababa niya, meron siyang na-break niya itong structure dito. Pwede natin kung ilagay na daily choke. Internal lang po siya kasi sa loob ng market structure. Tapos ang OB mo dyan ay ito.
Yan, daily OB. And then ito yung mga OB dito, ano na yan, ang tawag dyan is refinement order block. Ibig sabihin, order block sa loob ng order block, re-refine mo siya, mas maliit. So dahil nagka-chok na sa daily time frame, bearish yung galaw niya, balikan natin sa daily. Ito kasi yung recent chok niya, daily chok. Okay natin daily chok. Ayan. Tapos, ito yung daily OB. So, main trend niya dito is bullish. Kung mapapansin nyo, ito yung lower high, lower low, lower high, di ba? Ang ginawa ng price, nagretrace na siya dito sa order block. Sa daily. Wait lang, set lang ako ng member. Okay, so ang ginawa ng price, nagretrace siya dito sa daily order block. And then, nag-create siya ng panibagong change of character. So, itong strong momentum pataas. Possible start na ng bullish trend ulit yan. Tapos, andito tayo ngayon sa order block ulit. Daily OB. Kapag ganyan, i-plot mo yung recent daily high, daily low. Para alam mo yung market structure, kung saan lang yung range na ita-trade mo. So, ito daily low. Daily high. So, andito yung recent na market structure sa daily time frame. After mo ma-identify sa daily, bababa ka ng 4H. Ayan, so nag-touch na yung price dito sa 4H OB. Maganda yan mag-buy kapag ito kasi yung recent ano niya lower low. Kung mapapansin yung price action niya dito, ito yung lower low, lower high, lower low. So, ang 4H high mo is ito, 4H high, na dapat ma-break kapag maghanap tayo ng buy opportunity. So, ito yung 4H high. (4H low). Ayan, ang ating 4H high, 4H low. Ngayon, sa daily time frame, bullish kasi siya. Ito yung bullish order flow niya. Nag-create siya ng panibagong higher high. And then, ito na yung higher low. Possible yan mag-create ng another higher high. So, bullish tayo kay EUROD. Yan po ang bias natin. Bullish. Diba tayo sa 4H. Ngayon, naantayin natin para ma-confirm na bullish na talaga ang trend ni EUROD. Aantayin natin ma-break tong previous 4H high. So, aantayin natin yan magka-chok. Pag nagka-chok, antay tayo ng pullback. Tapos, trade tayo sa 4H OB. Tapos, yan na yung current magiging order flow niya. So, nasa bullish order flow na siya kapag nagkaroon lang po ng 4H chok. So, yan yung po-confirm natin sa price action nito. So, mag-aantay po tayo niyan ng 4H time frame. 4H time frame. So, ngayon, wala pa po tayong gagawin dyan. Observe lang tayo kung anong possible move nito. So, makikita ko kasi dyan, baka i-take niya muna tong low dito. Tapos, take niya na tong high. Think plan natin kay EUROD this week. So, nag-week lang siya dito sa 4H low. Maghanap tayo ng buy. Bababa tayo ng 15-minute time frame. Ayan, kapag na, kunwari ito. Ito yung recent na lower high, lower low sa 15 minute. Kapag yan, nag-create ulit ng lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Nag-grab tong 4H low ng week lang. Ibig sabihin, liquidity grab. Yung week, hindi siya nag-body close. Tapos, binigyan tayo ng solid push pataas at nag-create ng chok. Diyan tayo magbabay. Okay? So, ang trading plan natin, magbabay tayo dyan at least 1:3 or ito yung possible na TP1 natin. Itong equal highs na to. So, sana pag nangyari yan, possible lang naman na kung pasok sa risk to reward. Ayan, 1:4 risk to reward. Okay din. Maganda rin risk to reward niya. Ang next plan, kapag naman na-break tong 4H high, binigyan tayo ng chok. Bababa tayo sa 15-minute time frame. At dito na tayo mag-aantay ng another chok. Okay?
Pero yung choke na yan, retracement trade lang po yan pababa ng 4H OB kapag nagka-choke. Kasi ganito yung magiging market structure niya sa 4H time frame. So ayan, na-break. Ang iti-trade natin, retracement lang pababa. So itong nakikita nyo ditong 15-minute choke na sell natin, papunta lang yan sa OB dito sa baba. Tapos, magbabay tayo dito, hanap tayo sa area dito ng another 15-minute choke para i-trade natin itong 4H bullish order flow. So yan po yung trading plan natin kay Euro COD. So for now, mag-wait lang muna tayo ng tamang opportunity. Pag walang setup, walang trade. So ganun lang po sa smart money concept. Proceed tayo sa Euro USD. Sa Euro USD naman, sa lang tayo, daily time frame. Pero kung titingnan kasi natin sa weekly, binigyan na tayo dito ng choke. Itong choke na to, change of character sa weekly. Tapos, ito yung refinement OB niya. So, pa-pull na dito sa taas. So, possible, hanap din tayo dito ng sell opportunity sa Euro USD. Pero, magbe-base tayo sa daily tsaka 4H trend. Follow natin to. Identify natin yung mga recent. Ito yung recent, daily boss. Flat mo ngayon yung order block ng daily. Pag nakita mo yung mga breakup structure, kasunod yan is order block. Yan po yung pa-flat mo. So, mag-retrace na po. Ito pa yung isang OB. Yan. Ito kasi yung mga daily boss. Lalagay natin dyan yung boss. Yan. Kung mapapansin nyo, itong OB na to, dyan nag-retrace yung mga price. Tapos continue na ulit yung trend. Pero not all the time. Sometimes inaano yan, nilalagpasan. Kaya yan gagawin lang natin confirmation sa higher time frame. So ang swing structure niya is bullish. Ito po. Tapos nag-retrace siya dito. So ang daily high na pwede natin kunin is ito. Ito natin daily high. Daily high. Tapos ito yung daily high. After mo ma-plot yan, baba ka ng 4H time frame. Kasi nandito yung mga internal structure niya. Ayun yung 4H only. Ito yung 4H to. H boss. So ito yung recent structure niya sa 4H time frame. Yan. Ito na lang ulit natin. After ng price, makabreak ng structure, nag-retrace siya dito sa 4H OB. Ayan, kung mapapansin nyo, may wick dito sa area na to. Ito. Ito po, nawikan niya itong 4H OB. So, bullish ang trend. Baba tayong 1H time frame. So, ngayon kasi nasa consolidation phase siya. Ayan, so check nyo rin muna itong trade natin last week sa Euro USD. So, ang tawag dito is AMD pattern. Ito yung accumulation, manipulation, and distribution. So, ano nga po ba yun? Accumulation, nagaganap siya during Asian session. So, ang tawag dito is consolidation sa ibang terms. Sa ibang term, consolidation po ang tawag dyan. Yan, ibig sabihin, ranging yung price. Tapos, yung manipulation, nagaganap po yan during London session. London session, yan po yung 2 p.m. onwards. So, ito, kaya siya tinawag na manipulation sa smart money concept kasi nakabreak siya ng structure. So, ito yung previous structure niya. Itong Asian high, ang tawag dyan is breakup structure. Kaya siya tinawag na manipulation kasi kapag nagbigay siya ng
Solid push pataas, naka-break ng structure. Ang gagawin ng mga ibang traders, smart money concept traders, magpe-place ng buy limit dito sa area na to. Kasi merong bullish bullish. 15-minute breakup structure. So isipin nila, bullish order flow yan. Kaya possible dyan naka-buy limit yung iba. Ayan, dito lang yung SL. Kaya possible mas stop out dyan. Kaya ang tawag dyan, manipulation. So, manipulate ng mga institutional traders, market movers, yung price action. Pero dahil alam natin yung AMD pattern, na experience tayo kahit papano, makita na natin itong accumulation phase na to. Kaya sabi ko, baka magbigyan tayo ng AMD pattern. Nag-antay lang ako ng choke. Tapos, ang distribution niya during New York session na. Kaya ito, kita nyo to, na-mitigate lang yung 15-minute order block natin dito sa area na to. Ayan, tapos tuloy-tuloy yung price pababa. So, walang ano yan, walang tigil, STP. So, ang tawag dyan is AMD pattern. Okay, so, price accumulate, and then manipulate, and then distribute during London session, by New York session dito. So, yan, kapag nakita ka ng ganyang setup, pwede kang mag-increase ng lot size mo, pero depende pa rin sa'yo kasi ang style ko, kapag nakita ko ng solid setup na ganito, nag-increase talaga ako ng lot size. So itong setup na to alone, sa personal account ko, nag-generate siya ng mga $1,380. So sa isang trade lang po yan. So ito, 31 pips TP and then 10 pips SL. So pwede yan, pwede nyo sabayan yung mga ganyang setup ng trade. So possible dito rin ngayon, kung mapapansin nyo, nag-accumulate ulit siya ito. Accumulate. Pero ito kasi tawag dito. Ang trend niya kasi sa higher time frame is bullish. Pero ito kasi na-mitigate niya lang yung 50% ng FBG. Tapos meron pang order block. So ang tingin ko kasi dito, kapag ito nangyari, pwede tayo makasell ulit. Kasi ito merong 15-minute breakup structure. Nag-react siya dito ng okay sa order block na to. Ayan. Kasi yung order flow niyan is bearish. Ayan. Kung mapapansin nyo, ito yung choke. 15-minute choke. Nag-retrace yung price. Nagkaroon ng breakup structure dito. Pero may panibagong choke dito sa area na to. Ayan. So, i-mark din natin yan. Yung 15-minute OB. Kailangan i-mark rin yung mga choke. So, ang pwede natin gawin dahil nag-accumulate siya, kapag ito nangyari ulit, mitigate nyo lang itong Euro USD order block, itong 15-minute OB. Kapag sa London session, na-mitigate na yan, tapos binigyan tayo ng choke dito sa area na to, pwede tayo mag-sell. Siguro hanggang dito lang. Tapos hanggang OB. Yan, 1:3 ulit. Risk to reward ratio. Pips, SL pips, mga 6.9, mga ganyan. So, yan yung possible trade natin sa Euro USD mamaya. Pero, kung ang gagawin naman niya ay ganito, baliktad. Kunwari, bumaba muna siya dito. Kinuha niya itong lows na to. Create ng lower high, lower low, lower high, lower low. Mitigate niya to, tapos bigyan ulit tayo ng another choke. Sa 15 minute, dyan po tayo magbabay. Pataas naman. Ayan ang ating trading plan kay Euro USD. At least 1:3 risk to reward, okay na yan. Adjust na lang yung last size nyo. Ayan ang ating game plan kay Euro USD. Tayo kay GBP odd. Yes, GBP odd. Bullish na rin to sa GBP odd. Kasi ito yung dito. Ito yung current market structure niya sa daily time frame. Tapos minitigate niya tong daily OB. Ito yung breakup structure sa daily time frame. Daily boss. So nasa bullish order flow po siya or bullish trend. And then itong pababa na to, kung mapapansin nyo, itong lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Ito po, retracement lang yan pababa sa daily OB. Ngayon, ang gagawin natin, dahil na-identify natin yung lower high, lower low niya sa 4H time frame,
Ito yung nakita nating chalk. So, mark mo yan na chalk, 4H chalk. Ang problema lang, wala siyang clear order block. So, kapag ganito, hindi po ako nagtitrade kapag ganyan kasi ang labo ng market dyan. Wala siyang proper order block. So, hindi siya perfect opportunity for me. Pag ganyan, gagamitin ako ng Fibonacci. Tapos may nakita akong ito. Itong mahabang wick na to, mapapansin nyo. Itong green or pababa, na-mitigate niya or na-liquidate niya itong previous week. Ang tawag dito is week trick sa higher time frame. 4H week trick. Kapag bumaba ka ng lower time frame, order block po yan. Ito, 15-minute order block. So, pasok yan. Pwede tayo dito mag-buy limit. Pasok naman sa Fibonacci level natin or golden zone. Medyo mataas lang yung SL nito. Kasi kung isasama natin to, may 15-minute order block kasi dito. 15-minute order block. Mataas lang yung SL niya. Pag dito yung SL natin, 20 pips. Pero kasi may nakaabang dito na FBG. Tsaka order block. So, delikado rin yan. Ang magandang gawin kapag ganyan, kapag nakita po ako ng ganyan, inaantay ko lang yung price bumaba sa area na to. Tapos mag-aantay ako ng choke sa 15 minutes para clear na sa akin. Na-continue na yung bullish trend. So, yan yung mga antay natin dito sa baba. Tapos may nakita pa ako dito sa 50%. Possible din kasi minsan dyan po nagre-retrace yung price sa 50% ng Fibonacci. Tapos may clear OB rin dito, order block. Siguro pag binigyan tayo dito mamaya ng chok, magbabay po tayo dito. Tapos tipin natin dito na previous high ng 4H. So yan po ang game plan natin kay GBP odd. Kasi chok na yan, possible na ganito na po ang market structure na or order flow sa 4H time frame. So yan po yung mga abangan natin sa GBP odd. Next tayo, GBP USD. GBP USD, punta muna tayong daily time frame kasi mas malinaw po yung ano dito yung chart or candlestick. Hindi siya choppy. So ito bullish trend, di ba? Linaw. Ito. Higher low, higher high, higher low, higher. So ganun lang. Ganun lang natin siya ipa-plot. Daily boss na po yan ang tawag dyan. After mo ma-plot yung recent daily high tsaka daily low, ito kasi yung recent daily high mo. So plot mo yan, daily high, daily low. Yan, daily low. After mo ma-plot yan, lagyan mo po ng order block or i-plot mo yung order block mo kung saan. Paano tayo ng 4H time frame? Ngayon, sa GBP USD, wala pa po siyang tawag ba dito, proper na trend para mag-sell tayo kasi bullish pa rin siya dito. Pero ito, pwede ko tukunin na 4H boss. Siguro kapag na-break po itong low na to, kunin ko itong low. Kapag yan, binigyan tayo ng chok ni GBP USD, possible yan, mag-retrace na papunta dito sa daily OB. So kapag nangyari po yan, ang hanapin lang natin is sell. So mas mataas yung probability ng sell dito kapag nagka-4H chok. Pero habang wala pa, bullish pa rin po siya ang trend. Kasi yung 1H OB. Sa 1H naman, ang order flow niya is bullish. Ito yung higher low, higher high. So possible yan. Ito yung kapag bumaba to, dito lang yan. Tapos kapag dito naman nagka-chok sa 15 minutes, pwede tayo mag-buy. Kahit at least 1:3. Diba tayo 15 minute time frame. So
So halos same sila ng market structure ni Euro USD kasi kadalasan din naman po. Pareha sila, Euro USD tsaka GBP USD. Yung 15-minute OB. Identify natin yung choke, 15-minute choke. 15-minute loss. Ito yung 15-minute choke. Ito yung bagong 15-minute choke. Ay, hindi. Ito pala. Sorry. Ito. Yan. Ito yung recent 15-minute choke. Ngayon, ang OB mo dyan, ito. Ito yung last down candle before the up move. Pero ako kasi, hindi ako nagbabay po kapag nasa tuktok yung price. Kumari ito, nagka-daily boss. Hindi ako basta-basta nagbabay. Ang mas malakas po dyan para sa akin is sell. Retracement na. Kaya maganda sana kung magkaroon tayo dito ng choke. Kumari ito, na-take niya itong high. Itong previous high. Tapos bigyan tayo ng malaking choke. Diyan po tayo mag-sell. Kahit hanggang dito lang. Ito, liquidity. Yan po yung bias natin kay GBP USD. Next, NCD USD. Ito tayo yung daily time frame. Matulog-ulit muna tayo ulit. Sa daily time frame, simulan natin dito. Nagka-daily choke na po dyan. Pwede naman dyan. Dito tayo mag-start. Sa swing. Pwede tayo mag-base sa swing. Swing structure. So ito, daily choke po yan. Para ma-identify natin yung pinagmulan ng order flow. Ito yung daily choke. Lower high, lower low, lower high. So ito yung daily high mo. Swing high. And then, ito naman po yung daily low mo. Ayan. Daily low. Tapos, identify natin yung OB. Yung OB dyan. So, ito, yung price, kung mapapansin nyo, nag-retrace na dito sa area na to. Tapos, binigyan tayo ng confirmation, internal structure. Ito yung lower high, lower low, lower high. So, ito, flat motion choke, internal choke. OB dyan is ito. OB. Yan, baby OB. Tapos, ito yung mga internal structure. Another choke, daily choke. Yan, importante kasi na alam natin yung market structure para alam natin yung trend niya talaga. Market trend. So, ito yung OB. Ito yung swing, market structure niya sa daily time frame. So, currently, after natin ma-identify, simula dito, so, ito pala yung range na dito, di ba nagka-choke? Nag-retrace na yung price dito. So, possible, ito yung mga movement dito, internal structure po yan. Nagre-ready na siya, paakyat. So, possible, bigyan tayo ng panibagong daily breakup structure. So, bullish order flow. Kasi kung mapapansin nyo dito, ito, daily choke, daily boss. So, nagpe-prepare na siya para sa bullish order flow. Sa higher, sa swing structure. So, paakyat po yan hanggang dito sa taas. Ngayon, paano po natin iti-trade yan? Bababa tayo ngayon sa lower time frame, pero before that, identify natin yung previous order block. Ito po, order block. Para alam natin kung saan possible mag-retrace yung price, tapos continue ulit pataas. Okay, pasok siya, pasok. After ma-identify, baba ka ngayon ng 4H time frame. Ngayon, dito ma-identify naman yung market structure sa 4H time frame para alam mo kung pababa ba yung price sa 4H OB or pataas na. So, yan po yung purpose niyan. Kaya bakit natin dapat i-identify.
So ito kasi ang tingin ko dito, ito yung swing structure na 4H chop. Ayan, nag-body close po siya dito sa area na to. Ito yung mga OB na tingin ko. Itong linya. 4H OB. Ito malabo kasi mitigated na siya dito. Pero ito, meron pang unmitigated order block. Ito. Tsaka FUG. Ganda lang natin. Okay. Ayan, so ito, kung mapapansin nyo, itong swing structure na to, merong choke, 4H choke. After magka-choke, ang ginawa ng price, kung makikita nyo itong week na to, ito. Bumaba siya dito sa 4H OB dito sa baba. Pero dito pa lang kasi, binabaan nyo. Ito pa lang. Dito, may fair value gap. Pero mas bumaba siya dito, siguro may order block pa dito. Yan, so currently si NZD-USD nasa bullish order flow ng 4H time frame. So ito yung 4H low niya. Pwede nyo rin po i-mark up yan kung nag-trading po kayo. Kung nag-trade kayo using smart money concept. So ayan, 4H low, 4H high. And then sa 1H, check natin. Dito lang sa 30 minutes. Mapapansin nyo, di ba ito, break of structure. At yung price, nag-create ng lower high, lower low, lower high, lower low, lower low, lower high, lower low, and then lower high. So kung mapapansin nyo, meron na dyan choke. 30-minute choke. Tanggalin natin. Then OB, ito po yung OB niya, 30-minute OB. GBP USD, bullish na ako dito. Mag-retrace na rin siya sa 50%. Kapag yung price bumaba po dito sa area na to, mag-aantay ako ng choke sa 15 minute. Tapos buy patas. So yan yung bias ko kay NZD USD pala, so not GBP USD. So yan po yung bias natin kay NZD USD. So bullish. USD CAD naman. So may trade tayo dito recently kay USD CAD. So gamit lang rin natin ay smart money concept. 32 pips, 8 pips SL, 32 pips TP. Check muna natin yung daily time frame order flow. So main trend po nito is bearish si USD CAD. Bearish siya ngayon. Ito yung OB sa taas. Pero meron kasi siyang OB dito sa baba. Na-hold niya itong OB dito. Ito, last down candle. Daily OB po yan. So na-hold ng price, na-respect nila yung OB. Baba na tayo, lower time frame. So lower time frame, 4H time frame. Ito yung 4H boss. Ito naman yung 4H choke. Yan, after ma-break ng price, itong structure, recent low, ang ginawa ng price, ito during news to. Minitigate niya itong 4H OB, tapos continue na pababa. So possible hindi na po siya umakyat dito sa taas sa 4H OB. Baba na try ng, pero plot muna natin pala yung 4H na 4H low. Para alam lang natin yung range.
Yan. After mo pumaplat yan, baba ka ngayon ng 1H time frame. Yan. So 1H pala, meron pa dito ng FBG na malaki. Tapos unmitigated. Ay hindi, ito FBG lang naman siya. Pero kadalasan binabalikan din yun. Tapos wala pa siyang proper structure. So 15 minutes. So malabo pa to sa akin. Nag-range lang siya dito. Area na to. So wala pa tayo matrade kay USD CAD. Kasi same sila ng price action ni GBP USD. Yun, meron choke. OB. Mag-retrace. Pero meron din choke pataas. Itong OB na to. Itong mini OB. Tingnan natin. Mga oras ko. So, itong blue kung makikita nyo, yan yung start ng New York session. Itong green, yan na yung London session, start ng London. So ayan, pinaplat ko lang yung Asian high tsaka Asian low ko. Kung alin man dyan sa dalawa ang mag-grab, tapos bigyan tayo ng choke, doon tayo mag-enter ng opportunity kung buy or sell. Yan yung isa nating strategy. So, Asian high, Asian low. Parang AMD rin po yan, AMD pattern. So ngayon, wala muna tayong trade dyan. USD CHF. Sa USD CHF naman, bearish siya sa daily time frame. Ito yung daily high, daily low, daily OB. Ngayon, ang nangyayari po sa price action niya, meron ng choke. So, na-plot natin yung OB. Ngayon, ito na yung next target PP natin dyan. 4H high. Paakyat dito sa taas. Baba tayo ng 1H time frame. Ito yung nakita kong price action dyan, 1H choke. Then yung price, bumaba na dito or namitigitan ng OB. Tapos ito ay hintayin ko siguro ito mag-break. Yung body close, ito 1H high na to. Kasi ito yung structure niya sa swing, sa 1H. So ito wala pa. Ito kapag na-break, possible dito mag-retrace. Tapos continue patas. Kasi ito po OB po yan, order block. Tapos meron pa siyang iniwang fair value gap. Yan, so ako po, antayin ko yung price bumaba dito sa area na to. Or at least 50%. 50% ng market structure. Yan, dito sa area na to sa taas. Yan, dito sa gitna. Kapag yung price bumaba dito, antay lang ulit tayong choke. Tapos buy. So, ganun lang po yung mga smart money concept entry model natin. 15 minute tayo nag-execute ng trade. Pero minsan, 4H time frame, depende po sa laki ng pips. So, sa gold. Si gold, sobrang bullish po niya. So, actually, meron tayong signal dyan sa BIP. So, kung na-take mo yan, nakita yung TP niya ito. So, ang full TP niya is 160 pips. So, okay mag-buy dyan kasi nasa bullish order flow siya ng 1H. Ayan, so kung titignan nyo, ito yung 1H OB, ito yung 1H breakup structure. 1H boss, tapos binigyan ulit tayo ng another breakup structure dito sa area na to. And then, ito na yung next OB mo. Itong down candle na to, 1H OB. So, kapag yan, bumaba ulit na mabagal lang, ganyan. Possible 50% ng FBG or dito sa OB. Tapos continue ulit pataas. So, ipa-plot lang natin yung mga POI natin or levels. Diyan yung potential next entry natin. Pero sa signal po ngayon, parang late na yung TP3 niya. So, ilang pips ba yun? Ito, 109 pips. So, let's pause na nakasabay dyan. Signal ni Josh yan. Isa sa admin or moderator ng VIP natin. Play with mix. So, next buy dito po. Pwede kayo mag-buy dito sa area na to. Kung nag-trade kayo ng gold. Or wait kayo sa ating next signal. So, mamaya ako naman mga 3 PM onwards, ako naman mag-chart or mag-trade. Ako ang pwede mag-signal sa inyo.
Okay, so yun po ang bias natin sa mga trade natin ngayon. Pero meron pa tayong nakaligtaan. Ito yung Eurocard. Si Eurocard, meron pa tayong ongoing buy dyan. So currently, nasa ano siya? 27 pips. Pero bullish naman ang order flow dyan from 4H boss. So let's see, kasi naka-break even naman dyan yung mga VIP members kasi na-hit na yung TP1. So yan lang natin mag-run kung mag-TP or SL. US 100, possible umakit na po yan dito sa daily OB. Check natin kung saan tayo makaka-re-entry mamaya. So ito, meron na pong 1H choke. And then order blocks, ito. Ano pa tayo ng clear OB? Kukunin ko siguro dyan ng OB. Siguro dito na ako. Kapag bumaba yung price dito mamaya, mag-signal ako ng buy. Dito sa area na to. So yun yung US 100 or Nasdaq. Ito naman US 30. So na-SM tayo dyan no Friday. Kasi hanggang dito lang SM natin. Kasi masyado nang mataas. Kung ibababa pa. Pero ito, 15 minute. Anong oras ba to? Saturday pala. So tulog na tayo nyan. Kasi meron na siyang buy signal dito sa area na to. 15 minute OB. Ito naman po ay 15 minute choke. So currently, nasa bullish order flow siya no? 15 minute time frame. Ito natin kung goods pa mag-buy. Sa ngayon, hindi niya pa na-break itong recent high niya sa 1H. Pag na-break yan, pwede tayo mag-buy dito na. Dito na sa area na to. So, yan po yung plano natin, mga ka-trade with MIGS. So, dyan po nagtatapos ang ating market structure. So, kasi mo ba yun nandito? Meron po ba kayong question? Mga member natin dito sa Zoom. Before tayo mag-end ng ating market outlook. Ayan, thank you po, Sir Docs. Wala na po kayong question, yun lang po. Mamaya na ulit tayo during London session or New York session. Thank you, sir. Isasend niyo po ba yung chart nyo? Yes po, isasend ko po yung chart and itong video mismo, isasend ko po yan. Pero yung chart natin, siguro screenshot ko, send ko na sa VIP. Okay po. So thank you po sa mga nag-attend ng ating market outlook. Kung nag-aaral kayo ng smart money concept, manood lang kayo ng ating daily chart analysis sa mga forex signal or gold signal natin. And kung di pa kayo member ng VIP channel, please subscribe sa aking TikTok account, Instagram, and YouTube channel. So dito lang yung link below sa comment section or description. So follow lang po kayo sa aking mga social media channel. So see you sa aking community sa VIP channel.